beloved Boss Mike Cervera. Sasakay ako ng jet ski, pupunta ako sa isla nila, itutusok ko yung bandera ng Pilipinas, and do whatever want you to do with me. Wow. Direk, sabi, sasakay ako ng jet ski. Oo, pupunta ako sa airport. Airport yung sabi, Direk. Airport. Hindi pala sa isla. Airport. Itutusok ko ang bandila natin at sasabihin kong amin ito. Ang biroy mo, inangkin ni Digong yung airport nila. Mali. Dapat talaga isla. Airport ang sinabi eh. Di ba? Oo, nandiyan na si Brenda Barton. Thank you na naman po. Yung mga bagong subscriber natin. Tulad ni Brenda Barton, ni Shena, May Antonio. Oo, thank you naman po sa lahat. Oo, nandiyan na rin si Tamura. Oo, new friends from Chris Ulo. Thank you naman po. Okay, tuloy. Nyari. Tuloy natin. Dealing with domestic issues such as drugs, crimes, and terrorism, and they appreciated the independent foreign policy you pursued during. Anong independent foreign policy? Nakadikit nga sa China, paano naging independent yun? Correct. Pag sinabi mong independent, ikaw lang, mag-isa ka lang. Tama ba ako? Independent foreign policy. Pero yung China, andyan. How would you like to comment on those texts? First of all, let me explain. Wag na. In the matter of foreign policy, and even Wala naman tayong aasahan dyan, Direk. Di ba? Oo, lagi lang yan. Let me explain. Kahit anong explain, hindi natin maintindihan eh. Di ba? in the matters of governance, it is a matter of principle. The principle that I see is that I see things in the right perspective. Ganon. That whether or not it would be good for my country to remain neutral. Paano naging good sa Oo nga! Kaloka! Hindi ko masasampal kita eh. Sasampalin kita ng burat. Di ba? country natin ngayon, Duterte? Sa panahon mo, hindi nga naging good eh. Ba naman yan? Diyos ko naman, talaga namang nanlolok. Diyos ko naman, matanda ka na. Sabi, si Direk hindi na alam kung ano itatawag eh. Sasampalin kita Diba? ng burat. Hindi na alam kung ano itatawag eh. Gawin mo naman tama yung natitirang sandali ng iyong itama mo yung lahat. Sandali ng Direk sandali ng ng buhay niya? Activities by America. Second is in governance. I'm a hard line, especially drugs, criminality, and every facet of governance. But I try to be friendly with all. Di nga, ano nangyari sa Amerika? Kung sinubukan mo maging friendly, pwede ka naman na hindi sabihin na nating ayaw mong kumampi sa Amerika, pero anong ginawa mo sa Amerika? Alam mo, tama yun, Pwede ka naman maging balanse, pwede ka naman maging neutral na sinasabi mo, Digong. Hindi yung halatang halata ka eh. Kung ano-ano sinasabi nito sa Amerika eh. Pinagmumura niya eh. Di ba? Maria Madrid. Diba? Wala ka namang ipinapasok, wala ka namang inanong kasunduan, wala as in, di ba? Gusto mo nga lahat out na eh. Paano ka naging friendly kung meron kang isang bansa na kinaayawan? Paano naging friendly sa lahat? Kaya nga, ultimo nga Santo Papa, Direk, minura niyan eh. Nagalit tuloy yung mga katoliko sa kanya. Jenny Kay, Emma Ordonez, di ba? So, Abogado yan
And it's not because it's not a pretended friendship with China. Oh. I really love China more than the Americans. Sasampalin kita ng burat. Totoo nga. Oo, mahal niya daw ang China. Sasampalin kita ng burat. Narinig nyo ha? Aasa pa ba kayo? Sinabi niya na eh, I really love China. Criminality Ah. and every facet of governance. But I try to be friendly with all. And it's not because it's not a pretended friendship with China. Siguro ikaw, pero yung China pretended, nagpipretend lang na kaibigan natin. Binobola lang si Digong. Akala ni Digong mabobola niya yung China, direct. Pero, ang totoo, tayo ang binola ng China dahil kay Digong. Diyos ko na, ang bobobo talaga. Meron bang magkaibigang gagaguhin ka, bubulihin ka, nanakawang ka, tatakutin ka, papaalisin ka, lulukohin ka, ganon? Friendly? I really love China more than the Americans. Obvious ba? Kaya ka nga may agreement eh. Baka nga magulat tayo, may sariling bahay at lupa sa China yan eh. Oo nga. Sila, baka lang naman. Nagtatanong lang, meron mo ba? Malay mo naman. Merong ang pangalan yung nanay niya eh. Eskwelahan sa China eh. Diba? Nakontent na natin yun. Yung nanay niya, may pangalan ng eskwelahan sa China. Sa'yo Duterte, but it can never be a China-Philippine war. They will always be friends. Kat, ngayon iduduktong ko na to kung nasan si Roque, si Panelo, at si Cayetano. Alin direct? Di ba bago natin ituloy yan, nakita nyo kung paano hinaras yung ating mga kababayang mangingisda. Tama. At nakita nyo rin kung paano kuwanan ng mga kanilang mga huli. Ngayon, ang palusot ng China, ang palusot ng gobyerno ni Duterte o na mismong Duterte, barter daw yun. Alam nyo yung barter, parang exchange gift daw ng mangingisda at saka ng Chinese Coast Guard. Saan ka? Ayun yun, direct yung yung bartery, na ginagawa yan nung unang panahon na wala pa tayo. Sistema ng kalakalan nung araw. Palitan ng kalakal. Pasok! Nakakita ng barter na lugi. Magbibigay ng 2 kahang sigarilyo o 2 pack lang na noodles, ang kukunin sa yung isda, sandamakmak, lahat pa malalaki at yung mamahalin. Pinagpilian ko naman, parang pinili yung mga goods. At saka yung mga yung mga panapon, yung pang na lang palengke. Yun yung ginagawa, 'di ba? Yung pagka mayroon kayong produkto, yung pang export, kumbaga, tapos ang matitira sa atin yung mga pinagpilian na. Ganon. Barter lang tinignan ni Duterte yun Presidente siya, ganun niya pinagtanggol yung sitwasyon na nangyayari sa ating mga mangingisda. Ito, pakinggan yung mga ka-eksena, barter lang yan. Jessica, nagsalita na nga sa kauna-unahang pagkakataon si Pangulong Duterte tungkol doon sa pangunguha ng Chinese Coast Guard ng mga isda galing sa ating mga Pilipino mangingisda sa Scarborough Shoal. Sabi niya dito, barter o hindi naman to outright seizure. Hindi raw may tuturing na pangungumpiska ang ginawang pagkuha ng Chinese Tingnan nyo paano ginawa ni Duterte yan. Kitang-kita mo sa video. Pagkatapos maghahalungkat maglagay ng kanyang ninakaw na isda, biglang lumayas. Paano naging barter yan, Duterte? Talagang ilulusot niya pa ipagtatanggol niya pa talaga yung mga hayop na yan kaysa doon sa mga kababayan nating kawawa. Everybody happy. At saka yung mangingisda, natural man talaga yung baski tayo. Sabi dito, kaya pala pati West Philippines binarter din niya. Natural ba yon? Yung mga mangingisda, umiiyak, kinukuha na ng gamit, ninanakawan ng kanilang huli. Oo. Natural lang yon, talaga. Halak ka.
Ang tawag dyan, demokrasya. Grabe, no? It was a barter. Halak ka. In exchange for yung isda. Saan? Eh, ang problema, ang valuation. Hindi tayo nagkakaintindihan dito. It was not an outright seizure. Itong kauna Paano naging outright yun? Tayo nagsaing, iba kumain. Yun na nga eh. Oh. ng beses na nagsalita ang Pangulo tungkol sa pagkuha ng Chinese Coast Guard ng mga isda galing sa ating mga Pilipino mga isda sa Scarborough Shoal. Ay gani, di ba mayroon bang barter na nagmamakaawa na yung mga Pilipino na kinukulawit pa yung likod, kinuhanan pa ng gamit ng pana? Ito nga masakit dyan, Direk. Buti sana kung nangisda lang yung mga incheck doon. Ang problema, yung huli na mismo ng ating mga mangingisda ang kanilang kinuha. Tama, oo. Yung mga dati pa, ang tapang-tapang niya, di ba sabi niya? Sa UN, nagsalita. Tapos ngayon, nakakagago lang, no? Ang tatanungin tayo, ikaw presidente. I threatened them for file 1,000 protests. At least meron kang ginawa. Correct! At least pinakita mo na pinaglaban mo. Tama! Hindi yung alin. Simpleng banggaan lang yan. Barter lang yan. Halak ka. If I threatened them for file 1,000 protests, which we did, hindi lang natin pinablis. O, ba't hindi nyo pinablis? Ina Ibarra, maraming salamat. Ano ibig sabihin nun? Naglilihim talaga kayo sa bansa. Naglilihim talaga kayo sa Pilipino. Sa Pilipinas. Narinig nyo sa bibig nyo, which we didn't publish. Sabi niya lang yan, wala naman tayo nabalitaan. Alam mo naman, nuknukan na sinungaling yan. Wala namang na-publish, wala na kahit isa. Kahit mag-research ka. Walang sinampayan si Duterte. Wala. Ito na, record nyo. May video si Cayetano. Ang tahimik ni Cayetano, Di ba, Senador si Cayetano? Bakit hindi nag-iimik si Cayetano sa issue ng West Philippine Sea? Andito yung mukha mo ngayon. Ikaw nagsabi. Wala na yan. Mukhang tumahimik na kasi nasyokot yata kay Bongbong. Dati binabanatan pa niya yan Nung panahon ng kampanya, nung sila'y tumatakbong parehas na vice presidente. Di ba? Vice presidente ni Digong yan noon Naloko na. Nag-away pa sila ni Velasco. Pare-parehas matatakaw sa posisyon. May pa square inch ka pa. Sabi niya, hindi naman ako nagsabi niyan. That we are protecting every single square inch of our national territory and we are gaining and actually harvesting our sovereign or economic rights. What the fuck? What the fuck? Pinagloloko talaga tayo nitong gobyerno na to dati pa. Anong ina-harvest natin? Sige, sabihin na natin, nag-harvest tayo sa economic channeling with dealing with business or trade with China. Pero yung ating mga mangingisda, humaharvest ba? Yung China ang humaharvest ng mga huli. What the Correct! Jessica, dagdag pa nitong si Secretary Cayetano ay nag-uusap na ang dalawang Coast Guard ng China at ng Pilipinas para masiguro raw na hindi na mauulit yung insidenteng yon sa Zambales at ibang probinsya na kalapit noon. Jessica. Pero Joseph, di ba the facts of the matter are may mga instances na basta na lang umaakyat yung mga Chino, yung mga Chinese Coast Guard dun sa mga bangka ng ating mga mangingisda. Like that instance na nakuna ng reporter's notebook nila June Veneracion. Walang barter na nangyari doon, Walang barter na nangyari doon. Sabi ka kanina rito, hinarbat nila. Naloko na.
Pero meron ding mga nagsasabi na may barter. Yun nga lang, lopsided yung exchange of goods, no? Wala. Hari Cayetano ay meron ding mga ibang kwento raw ayon dun sa kanilang naging mga pagpupulong dun sa ating mga mangingisda sa Zambales na may iba naman ay willingly nakipag-trade. Except that, yun nga, yung kumbaga, yung Tingnan nyo, nagpapalusot pa dati yung gobyerno nila. Correct. Wala. Lagi naman palusot yan eh. Sabihin na natin merong willingly na nakikipag-barter. Pero the point is, pagka hindi gusto o ayaw nila makipag-barter, dapat walang ganun eh. 'Di ba? Pero ang ginagawa, ninanakaw lang. Dinudugas, hinaharbat. Oo. Yun, ha? Naloko na. hindi patas kasi sa barter dapat equal tayo, nagkakasundo tayo na expired na noodles o kaya mga Ano? Expired na noodles? alak or mga Chinese na mga alak. Now, ang sinasabi ng presidential spokesperson Ibig sabihin nun, dinugasan ka na, yung tinatawag ni Digong na barter daw, yung ginawa ng mga mangingisda natin, biruin mo, niloko pa rin. Palibasa, hindi maiintindihan ng mga mangingisda natin, yung mga nakasulat doon dahil, syempre, mga inchik-inchika ng sulat, hindi maintindihan. Yung pala, mga expired na! Naloko na. Roque dito is that yung pagsasabi nito si Pangulo na barter yon at hindi siya forcible seizure, it does not negate the fact that we have protested sa China. So tuloy pa rin yung ating paghahain ng protesta sa China, except that nga yung sinabi ngayon ni Pangulong Duterte na it is barter is echoing the same sentiment like what the Chinese ambassador to the Philippines had said, na it is barter, although Pare-pareha sila, no? Si Duterte, si Alan, si Roque, at yung ambassador ng China, para silang barter. Anong meron? Stephanie Secret, maraming salamat po ha. Thank you po. sinabi rin naman ng Pangulo ay mukhang hindi nagkakasundo nga lamang dun sa valuation ng mga goods. But the President did say Tingnan mo yung presidente, siya pa nagsabi no, na alam niyang hindi nagkakasundo kasi kailangan, kung binigyan mo ako ng 2 yosi, halagang 2 yosing isda lang bibigay ko sa'yo. Wala niya, kang kinuha mo, pantinda ko na yan ng 1 linggo. 'Di ba? Oh. today that barter yon at hindi siya outright seizure ng ating mga isda, Jessica. Yun ang sabi niya kasi iba yung bersyon ng mga mangingisda. Correct. At iba rin ang bersyon ni spokesperson Roque, Harry Roque. Joseph, the first day na nagpa-press con siya, parang yung present niya yung mga mangingisda, di ba? Parang sabi niya, maliit na bagay lang. Tingnan nyo kay Roque ha. Kay Roque naman, maliit na bagay lang daw yun ha. Diba, parehas lang naman sila ni Digong. Kung kay Roque, maliit na bagay yung pagkuha ng isda ng mga inche kapalit ng mga expired na noodles tsaka alak. Kay Digong, alam nyo kung ano? Maliit na bagay lang yung mga isla natin at karagatan natin. Yung iisi natin. Maliit na bagay kay Digong yan! And then the following day, meron na siyang word, no? Thievery, fish thievery. O ngayon, fish-tivery na. So pag nanakaw o mga magnanakaw ng isda na kay Roque, hindi maintindihan si Roque talaga kahit noon pa eh. Magulo eh. O pangungotong, no? Kasi sabi niya, there's no other word to describe it. Pero, yung sa iba naman, hindi lang yun extortion, hindi lang yun pangungotong eh. That's outright theft. Magnanakaw na yun. Napakaliwanag na pagnanakaw noon. Lou Wilkinson, maraming salamat ha. So, paano ba yun? Parang Correct. magkakaiba yung sinabi ng Pangulo, Correct. dun sa sinasabi ng mga mangingisda, dun sa sinasabi ni spokesperson Roque. I think the difference boils down to So, ibig sabihin noong pa man, iba yung sinasabi ni Roque. Sa sinasabi ni Cayetano, ni Panelo, ni Digong. Ikaw, Roque, ha? Naloko na. Ano ba? Style nyo ba yan? Pampalito? sino yung kausap ng mga mangingisda, Jessica. But so as
far as yung mga masinlok fishermen nakausap natin, and kahit din sa isang report ni BAM, I think sa Pangasinan, no, na tiniipit na nila ng kanilang mga styro yung mga Coast Guard na Chinese para hindi nila makuha yung kanilang mga isda. Those two specific instances ay walang free will yung ating mga mangingisda na ibigay at i-barter yung kanilang catch. No? Natatandaan ko yung sa interview dun sa press conference sa Malacanang, parang pinagbibigyan na lamang nila pakikisama. So obviously, hindi yun out of their own will na ibigay or out of their own volition. So if we regard those two instances, fish thievery yun na matatawag, pangungutong. But according dito kay Secretary Cayetano nga, na nakausap natin right after this event with the President, meron din naman daw na mga mangingisda na nagsasabi na meron pagkakataon na buong puso sila nakipag-barter. So but if we limit yung issue doon tayo, wala namang issue kung willing ka nakipag-barter. Correct. Walang issue yun. Papel lang daw yun. Di ba? Galing, no? Napakaloko talaga ng mga dating mga administrasyon. Nilda Galvez. Oo, shoutout po sa inyong lahat. Pasok. Doon tayo sa hindi talaga willing. Wala. Sa ayaw makipagpalitan at nahihirapan sa kanilang loob na makipagpalitan dun sa Chinese Coast Guard. Yung mga ninakawan, sabihin na natin ganun. Anong tawag kaya doon sa isdang kulay blue na yun na ang laki, ang taba-taba, parang ang sarap, no? Doon, ang sinasabi naman ng pamahalaan na hindi natin pinapalampas yun. And we have communicated to the Chinese side na hindi natin gusto yung nangyari na yun. At ang sabi naman ng Chinese ambassador to the Philippines is that they're going to have an investigation. Ngayon, ang tanong, tinanong natin dito si Secretary Cayetano, malalaman ba naman natin kung halimbawa napaparusahan nga o mapaparusahan nga yung mga Chinese Coast Guard na involved. Sabi naman nila, yes, as a matter of courtesy, sasabihin naman daw sa China, ng non-China, sa atin kung ano yung naging resulta ng investigasyon. No, kulay blue. Parang ang sarap, no? At kung ano yung ginawa nila. Sarap talaga yun. Sashimi. O amethyst, nandiyan dyan na. Amethyst 364. Doon sa kanilang investigasyon, Jessica. I think, Joseph, kasi ang hinahanap is that the President has a very factual appreciation ng nangyayari sa Panatag Shoal. After all, he is the highest official of the land. No? At kung may isang opisyal na inaasahan may gagawin para hindi kinakawawa yung ating mga mangingisda sa sarili nating Ang problema nga, anong sabi ni Duterte? Anong gusto yung gawin ko? What the Amulmul tawag doon, hindi ba Blue Marlin yun? Kasi blue eh. Kahit basta malaking isda, masarap yun. Tingnan nyo, no? Tama naman sinasabi dito ni Jessica Soho na ang kailangan marinig ng tao at ng mga mangingisdang mga naapi, kailangan, ano ba talaga ang pwede mong gawin para sa amin? Wala ngang gagawing maganda sa atin niya. Wala ngang ginawa, di ba? Barter lang yan. Halap ka. Ano gusto yung gawin ko? Walang June na yan. teritoryo because obviously ang may control ng Panatag o Scarborough Shoal ay mga Chino, no? Walang magawa yung ating mga mangingisda. Panahon ni Duterte yan, ha? Oo. Sabi niya nga, everybody happy. Sabi pa niya sa China, mangisda lang kayo na mangisda dyan. Pag napuno na yan, balik na lang kayo. Shit. Ano na? Wala silang ibang inaasahan na opisyal kundi ang presidente mismo. Correct. Now, if the president uses a different terminology from what is happening there, ibang bagay yon. And then, siguro sasabihin na naman hyperbole o exaggeration, no? But the president said in his speech kanina sa anniversary ng DFA na they've filed thousands of protests. Pero di ba ang huling nasabi yata ni Secretary of Foreign Affairs Alan Peter Cayetano, isa lang na protesta ang na-file? What the fuck? Hindi kasi kakaano lang natin nun, di ba? Pagdating ni Duterte, kakapanalo pa lang nung arbitral natin. Tapos, ngayon, may nangyari ng insidente. Paano? Tingnan yung panloloko nila. Kakapanalo pa lang natin. Tapos, meron na tayong 1,000 na channeling na reklamo. Samantalang nung panahon nung campaign na nangyayari na may pang-laser na dyan, parang alam ko nasa 200, 300 pa lang
yung nagawa nating protest dyan. Tapos dito sa balita nung araw, sinasabi nila 1,000 protest na daw. Eh di anong tawag doon? Panloloko. What the fuck? What the fuck? Aalamin ko nga kung ilan na ngayon Direk, wala nga! Wala! ang protest natin. Ilan ang protest na nagawa ng administrasyon na to? Administrasyon ni Duterte. At kapag hindi yan umabot ng 1,000, fake news na naman yung Wala nga, wala. Oh. gobyerno ni Duterte. Tuloy natin. I'm not very sure about the number. No, what we did ask ito si Secretary Roque, bilang sinasabi nga ni Presidente ng Pangulo na nagpa-file naman daw tayo ng mga protest sa China if there are actions that are not acceptable on our side, to our side. Ang sanabing pinakahuli is that itong ang insidente ng mga Masinloc fishermen na ipagbigay alam na. Ngayon, na minabanggit ka Jessica na China has control. That's according also to the fishermen na nakausap natin dun sa press conference. No? But we asked itong si Secretary Cayetano and he said that the Philippines co-controls. What? Ang galing mo talaga, Cayetano. Sa panahon nyo nga to paano naging co-control ng Pilipino? Ang dami kong pinakita dito kung paano tinaboy, pinaputukan, kinuha na ng gamit, kinuha na ng huli. Paano sasabihin yung co-control daw tayo? Tayo nga hindi makapangisda kung co-control ka or equal kayo dyan, wala tayong problema dyan. Tama, mali. Paano naging co-control Alan Peter? Mga sinungaling talagang mga animal no? Magaling talaga kayo The Scarborough Shoal dahil pinapayagan daw tayo na makapangisda doon. Whether puro mga fake news ang balita dito ng gobyerno no? Merong tinanong natin sino nagbibigay ng permiso kanina sino nagbibigay ng permiso na makapangisda sa Scarborough Shoal kanino. Kasi ibig sabihin kung sino nagbibigay ng permiso owns that area, right? Ang sabi naman itong si Secretary Cayetano is it doesn't matter for as long as we can fish there now and we've changed the situation from 2012. So What the fuck? What the fuck? Hindi na sinabi ni Cayetano. Sabi niya ko-control, di ba? Binalikan siya ng tanong, sino po ang nagpapamapayag na mga pangisda tayo dyan? Pwede po bang malaman? Hindi na mahalaga yon. Basta mahalaga. Halatang may tinatago. Basta mahalaga. Kaibigan natin ang China. Ganon yon. Yun ang mahalaga. Para daw hindi tayo girahin. Yun ang laging pinananakot, direct. Para hindi tayo girahin. Bakit gigirahin tayo? Ganon-ganon lang ba panggera? Sa tingin ninyo, gusto ng China talaga manggera? Naloko na. Takot din yan, no? Oo. Dahil alam nila na marami tayo, di ba? Marami tayong mga kaalyadong bansa. Di ba? Sir Vera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya man dako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Bago kayo umalis, sa mga hindi pa nakakapag-like, isang pindot lang yan. Ipag-share nyo na rin. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na! Our beloved Boss Mike Cervera